Good morning po, Manong Ted, at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng iyong programa. Kayo ho Magandang ba'y umaga nasa po. Japan? Opo, Manong Ted, andito po sa Japan. Pasensya po sa istorbo. Tapos na ba ang inyong mga meeting, sir? Tapos na po yung mga official meetings po. Meron lang po ako mga susunod na Mm-mm. meetings po sa mga Japanese consultants na po natin and contractors ng Subway at saka NSCR po. Okay, sige. So sir, ito lang po muna. Pwede bang unahin ko lang ito? Itong na-report muna kasi importante itong North Rail natin. Malaki pong Opo. tulong ito. Ano po? Kumusta po itong inyong pagsiguro na walang problema sa right of way nito? Nasaan na po ang inyong pagtatayo ng riles dito? Pagdating po sa right of way po ng NSCR po, Manong Ted, no, masasabi po natin parang we have done a significant progress pagdating sa right of way natin. At tinignan po natin yung mga accomplishment natin sa right of way for ikukumpara ko lang po sa mga nakaraang taon. For 2023 and 2024 po. Ang nagawa lang po ng DOTR sa right of way are more or less mga 2,000 transactions lang po. Ngayon po for 2025, nung tayo po pumasok hanggang po ngayong May, ang inabot po natin na transaction sa right of way, yung mga nabayaran natin kasama na yung mga ilang expropriations, umabot po ng 3,800 plus. At tama po kayo, Manong Ted, napaka-importante po nitong right of way sapagkat dito po talaga yung isa pong pinakamalaking rason kung bakit naantala yung proyekto. Hindi lang po naantala, lumalaki pa yung gastusin natin na gobyerno dahil po kapag walang right of way, obligado po tayo magbayad ng prolongation costs. Kaya lumalaki yung cost ng proyekto. So sa development na yan, Secretary Banoy, nasaan na ang riles? Pagdating po sa ating NSCR, yung sinasabi nating N1, yung Malolos hanggang sa Valenzuela po, inaasahan po talaga natin ang partial operations po niyan ng mga third or fourth quarter ng 2027. Tapos yung Malolos hanggang sa Clark po, susubukan natin matapos po no yung another partial operations nila bago po bumaba ang ating Pangulo by June 2028. Pero po ang sa tingin namin baka mag-slide down ng konti hanggang po mga third quarter po ng 2028. Yun yan po yung mga segment na meron pa makakaasa tayo ng partial operations. Pagdating naman po yung segment papuntang south ay talaga po mga 2031 po pa natin maasahan ng mga operasyon po niyan. Opo, itong binabanggit nyo, Malolos to Valenzuela. Tama po. Okay, Opo. ilang kilometro po yun, sir? The Malolos to Valenzuela po, siguro more or less po mga 30 plus kilometers po if I'm not mistaken po. Okay, so yan po Valenzuela to Bulacan, tapos yan Hanggang ang most likely kung maayos po ang lahat, makakapag-operate na bago man lang matapos po or during the last period ng Marcos administration. Yan po ang medyo safe sabihin. Tama po, Okay, tama po. sige. At yan po, sino ang operator ng riles dyan at ng tren? Ang operator at riles po ngayon, gumagawa po tayo ng sinasabi nating bidding. Pagdating po sa O&M, as a matter of fact po, tuloy-tuloy yung market sounding natin. Nasimulan natin yan last year po. Nagkaroon ba, ang schedule supposedly, meron tayong pre-bid of I think this June. Pero yung mga ibang bidders po natin, madami po yung gustong lumahok talaga dito. At nang umingi sila ng extension para makapagsumite naman sila na mas magandang proposal, I think mga July or August of this year also. At kailangan natin talaga po yan, kaya minamadali natin yung procurement ng ating O&M para meron po mag-operate sa ating NSCR. Sige po. So, from Valenzuela, pagbaba ko noong stasyon ng Valenzuela, ano ang aking access para ako tumuloy sa MRT o kaya po dito sa South Railway natin? Ano ho yun? Mag-jeep na lang ako? Magbubus na lang ako? Ngayon po, tama po kayo, Manong Ted. Ngayon po kasi yung segment na po yan, yan po yung na-de-scope po. Hindi po pa,
yan po yung inaayos natin ngayon sapagkat nga po nagka-issue sa right of way. Ngayon po wala na pong right of way, Okay. diniscope po natin proyektong yan. Ang ginawa po nating option ngayon is basically to put intermodal parang bus Okay. depot doon o jeepney para naman po Sige. may masasakyan yung mga ating mga kababayan na Mm. sasakay dito sa Malolos, Bulacanes. Yan po Opo, natin. sige po. Pero ang ano ho dito, ano, kumbaga ang ating dream dito is from Valenzuela hanggang saan ang pinakahuling istasyon nitong North-South Commuter Railway? Calamba po, this is a 144 kilometers po. Kapag natapos po natin tumanong Ted, yung biyahe po ng Calamba hanggang Clark Airport, na usually it takes around 4.5 hours, ay ano na po, marireduce na lang po natin naman 2 oras po. So hanggang Clark ho ba talaga ito? Hanggang Clark Airport po, Yun tama lang, po. oo. Pero sir, hindi mo maaari sabihin hanggang from Kalambayan kasi hinto ka rin diyan po sa ano dito ho sa Manila, no? Dito ho sa Tutuban, di ba? Meron din po, opo. Kaya nga, so from Tutuban, sasakay ka ng jeep o bus papunta ng Valenzuela. Ngayon po, as of now po, yung sinasabi ko po kanina, Manong Ted, no? Mm. Kapag natapos natin yung entire operations po. So may mga istasyon po yan. Pag natapos natin, tama po kayo, na ganun po yung mangyayari. Oo, Pero hindi siya para ho mabura natin yung kaisipan na ito'y from Calamba all the way to Clark. Hindi po. Calamba hanggang Tutuban ka. Tutuban, sakay ka ng jeep o kaya ng bus o anuman, papunta hindi ho ng Valenzuela, tama? Hindi po, Manong Ted, may kasama. Yan po yung sinasabi nating na discope at yan po ay isang linya lang po. Yan po yung inaayos natin ngayon. Saan dadaan? Ngayon, Saan dadaan? Di ba Tutuban ang huling release po ng PNR? hindi po, Manong Ted. Yung sa Tutuban po na sinasabi nyo po ngayon po, no? At yan po ay isa sa mga, yan po yung na-discope na sinasabi natin. No, dati po may talagang bababa po sa Tutuban. Ngayon po yan po yung inaayos nating may JICA. Kung ba mag-spur line po kasi siya may bababa ng Tutuban, meron pong dediretso rin po sa Calamba. Dire-diretso po sa Alabang yan natin. Opo. Yan po yung inaayos Di natin ba ang ngayon. ginagamit nyo dito po sa North-South Commuter Railway, di ba ito yung dating release ng PNR? Some of the Oo. most of the alignment po release ng PNR po, hindi po lahat. So paano Opo. ka paano ka yung release ng PNR, yan yung dumadaan sa Manila, di ba? All the way Santa Mesa hanggang papunta po ng Tutuban eh. So saan ka magre-release para ma-bypass yung Tutuban? Kaya nga po mag-spur line tayo, Manong Ted, no? If I can show you the plan itself po, may ma-alignment po. If you notice po pati dito sa north natin, no, kapag nagsimula natin ang ginamit natin dito isa yung mga alignment dati nung sinasabi nating north. Okay. Pero hindi naman po ibig sabihin na lahat po ng relays na mga existing mga Alright. rail natin to ng PNR, yun po yung in-adapt natin. But most of it, in-adapt natin in the sense para makatipid tayo sa right of way po. O sige, kasi kami ho, gusto namin mangyari ito pero 2 taon na lang po si Pangulong Marcos. Ano ho ang kaya nyo ma-accomplish dyan? Dito ho sa sinasabi ho ninyo na linya ho from Calamba all the way to, sabihin na po natin, to Valenzuela. Ito po yung talagang pinupukpok namin yung right of way po dito, no? At least dito sa southern part na to. May mga kapag makikita nyo, meron tayong din mga tinatayo na rin po na mga viaduct at saka talaga sinisimulan na po. Pero yung pag-operate po talaga niyan, talaga masasabi ko po 2031, no? Ang talaga pong alam ko may partial operations based on our estimates saka aral at I'm quite confident naman dito yung Malolos hanggang Valenzuela po, Manong Yes Ted. sir. Kasi alam niyo ho, kami gusto ho namin mangyari yan. Hindi ho ba? Kung pwede mo lang bilhin sa Shoemart yan eh. Di ba? Para itayo mo lang yan. Mabilis, di ba? Talaga, Okay. opo, Manong Ted. Opo. Nagka-problema lang talaga po, again, yung right of way issues po. Opo. Thank you. Sec, ito pong MRT-7, Opo. kailan po talaga ito magsisimula at kamusta po yung common station na iyan? Opo, unahin po natin yung MRT-7, Manong Ted. Ito po, we're very confident po by second quarter of 2027, yung 12 stations po, no, mula Sacred Heart hanggang North Avenue.
operations na po yan. Kumbaga revenue operations, commercial operations na po yan by second quarter of 2027. As of now po, yung overall progress ng 12 stasyon na yan ay pumapalo na po tayo ng mga 87%. Pero yung mga 7 istasyon mula I think Tandang Sora, pababa hanggang dun sa 7th station hanggang 12 stations po yata yun, ay mga 95% na po yan. Tapos yung mga bagon natin dyan, 100% na po. So meron tayong 38 train cars and 108 bagon po yata. Pati yung AFCS po yan, 100% na po yan. So talaga pong makakaasa po tayo. No? The latest is sa second quarter of 2027 at masasakyan na po yan ng mga ating mga pasahero itong MRT-7 natin. Pagdating naman po sa common station natin, Manong Ted, kung maalala nyo po, last year po ay tinerminate natin yung kontrata ng BF Corporation kasi talaga pong na-delay na rin sila sa proyekto. So ang ginawa naman po natin dito ay yun nga po, nakipag-usap tayo sa LRMC at based on the original kasi contract of LRMC concession agreement, meron po silang option to do this common station. So ang ginawa natin, sila nang kinausap natin by way of variation order. So since it is a variation order, kailangan natin bumalik sa ating ICC. So this June, inaasahan namin na may ICC TV kami, Technical Board, July, ICC Cabcom, then August, ED Council. Pagdating ng August of 2026, we can issue the notice to proceed sa ating LRMC at para masimula na rin nila ang pagtatapos ng ating common station. And they're asking for actually, I think 18 months Manong Ted, para matapos po to. But hopefully po mas mapaaga natin yung kanilang implementasyon o para naman sabay sa ating MRT-7. So, Andali lang sir. Pakiklaro po yung ICC, baka sabihin nila sa dahig yun. hindi po. Investment, ano po yun, Coordination Committee po. Yes, Opo, okay. ng Technical Board. At saka, ito po baka itong mga nakikinig ng mga hindi po. DDS ay I'm mag-react sorry. dito kasi baka sabihin nila pati dito sa MRT-7 may ICC rin. Okay. Sorry po. So, Sek Banoy, yun po. Sek, ang sinasabi po ninyo, may mga variation po na naman, may mga renegotiation na naman po, may mga panibagong kontrata. Nangangahulugan yung 18 months na yan ang hinihingi ng itong bagong mabibigyan ng kontrata na LRMC para maglubusang matapos yung common station. Nangangahulugan ba na yung sinasabi nyo na operasyon ng MRT-7 by second quarter of next year ay hanggang dyan lang sa Quezon Circle? Hanggang North Avenue po. Hanggang Yes, North kaya nga. Avenue pa rin po yung MRT-7. Pero po kasi ang konsepto po kasi dapat ng common station, doon po yung kumbaga convergence ng ating tatlong linya po, no, na existing. Ito po yung MRT-7, MRT-3 at saka Line 1. Then hopefully pagtapos na yung subway kasama din po diyan. So ang mangyayari po ngayon, kapag once operated na yung operational na po yung ating MRT-7 hanggang North Avenue, at kung gusto niya pong tatawid sana po sa ating sinasabing MRT-3 at LRT-1, yung trend po hindi lang po makakapasok, no, kasi yung inaayos pa yung common station natin. Pero pwede naman siya po na I think dadaan siya sa may Trinoma para lang makapunta sa MRT-3 or LRT-1. So sinusubukan pa rin namin po with the LRMC po, no, na sana masabay natin ng 2027 just in time also the operation of MRT-7. Okay. Pero based on the implementation period po kasi nila, parang matatapos po ng first quarter of 2028 yung 18 months if we compute it once they have the NTP by August of 2026. Kung wala na hong aberya. So yung yung stasyon sa North Avenue, di ba ho sa may circle din yan? Hindi po sa may yung North Avenue, di ba? yung North Avenue, yung sa may circle? Trinoma po. Sa Kaya may nga. Trinoma po. Sa dulo ng Trinoma lang. Opo, sa Trinoma, yung alam niyo po yung Yes, Trinoma yes, natin, oo, doon po oo. yun. Doon po yung common station po. Kaya nga, pero hihinto doon, papa. So kung mag-change train ka doon, papunta ng MRT-3, bababa ka muna. Kung pupunta ka ng Opo. LRT-1, baba ka rin muna, lakad ka muna. In the meantime po, Okay, habang hindi pa sige. tapos yung common station po. Okay, and then Pero yung- gagawa ng walkway yung ating either Trinoma po. Okay, Gagawa sige ng po. Opo. And then yung common station po, hopefully, second quarter. So tama yun, after election ng 2028.
Hindi po. First quarter lang 2028 based on their implementation period of 18 or 19 months Okay, kapag nabigay sige. natin yung NTP Alright. ng August of 2026 ho. Okay, sige. So looking forward po kami ha na Opo, beneficiary po nitong MRT-7 na by next year, tama po, no? By next year, pagpasukan next year, mapapakinabangan na po ito, ang MRT-7, sir, ha? tama po, Manong Ted. You can Okay. quote me on that, Manong Ted. Opo, salamat po. Sige. So, sir, yung pong maintenance nitong MRT-3 natin at saka itong extension po ng LRT-1. Yung sa maintenance po ng MRT3 natin po kapag meron tayong interim po ngayon, no? Kaya we did a supplemental loan with JICA para pagpatuloy lang po na in the meantime ng Sumitomo yung pagme-maintain ng ating MRT3. Ngayon po at again ang plano po talaga is to privatize this in the sense na ipapabid natin ngayon. Ito po, may mga market sounding tayo at hopefully po matapos. 2 years po kasi yung binigay nating period of maintenance po muna sa Sumitomo kasama po yung transition period. Kapag yan po ay kung tatama tayo sa scheduling at wala pong Opo. aberya, by 2028 ho, meron na tayong bagong private partner Okay. na Opo. magme-maintain. At kasama rin pa rin po ang Sumitomo for the first 6 months I think as a transition para po matulungan po yung bagong papasok po. Opo. Yung subway natin, sir, Yung sa subway po Latit, talaga po 2031 po yan. At opo, 21. so, Hindi po talaga natin ang kaya lang natin pong gawin by first quarter of 2028 or last quarter of 2027 is for the East Valenzuela Depot hanggang Valenzuela. That's Valenzuela hanggang Quirino Station, yung sinasabi nating demo run. So in the meantime, yung mga tren natin, makikita talaga nila tumatakbo sa subway. Pero ang ginagawa po natin ngayon, Manong Ted, is kung pwede na natin na paratingin dito yung ating mga bagon para kahit papaano masimulan na rin po natin yung mga testing and commissioning po ng mga bagon ng ating pag-subway po. so hindi na ho mangyayari, sinabi ni Presidente, kasi nung una po si Secretary Vince, if you recall, talagang diretsahan sinabi niya na hindi namin matatapos to hanggang sa Opo. term Presidente. Ngayon po, tanggap na po ba ni Pangulo Marcos yon? Tayo naman po ay nagpaliwanag po sa kanya po at talagang kahit anong gawin natin sa scheduling po ay hindi po natin makakamit po yung 2028 po na Opo. revenue operations. Okay. Kasi po other than po matapos yung infrastruktura, alalahanin po natin, Manong Ted, may break-in pa rin po yung ating mga bagon. There's a Opo. certain kilometers they have Opo. to meet using the same railway po. Okay, sige. Yung pong LRT-1 extension, Sa LRT1 extension naman po, yan po talaga rin pag-usap tayo sa LRMC na kailangan na nilang tapusin. May mga inaayos lang po. Tayo ngayon, una po na hiningi nila sa atin, Manong Ted, if maalala nyo, yung mga dating obligasyon po ng gobyerno, yung mga utang, iyan po ay nabayaran na po natin tayo sa pagtulungan din sa Land Bank na ibigay natin this May, no? So this May na ibigay natin yung supposedly na I think 5.3 billion na utang natin sa LRMC at yun naman po ay kailangan talaga nila para po kumbaga mas mapabilis nila ang ating LRT1 extension. Ngayon po humingi kami ng parang catch-up plan sa kanila kung ano na po yung magiging plano nila dito sa LRT1 extension po. hanggang saan po ba ang target natin yung istasyon? Yung LRT1, if I'm not extension po, if I'm not mistaken po, hanggang papuntang Nyog or doon po pa Bacoor. south po, no? O Bacoor po. Opo, opo. So ngayon, malabo na yon. Wala ka na, hindi na klaro to kasi nga huminto. Uminto po talaga, Kaya nga. Manong Ted. Okay. We're still waiting for Okay. the new timeline po nila. Opo. Sige sir, naunawaan po namin itong mga sakit sa ulong ito. No ho? May pahabol lang pong tanong si Chacha bago po ako may isa na lang pong katanungan. Go ahead, Cha. Yes po. Secretary, kamusta na po yung status itong EDSA busway po natin? Alin na yung mga tapos at alin po yung ongoing pa? Kasi sa pinakahuling balita, nanghihingi daw po kayo ng additional budget for 2027 sa pagpapalawak nitong EDSA busway project? Ito po sa EDSA busway po natin, no? Meron tayong tinatapos ngayong 2026
hanggang first quarter na 2027, additional 3 stations po yan. I think somewhere in Balintawak, Guadalupe, mga mabagong stasyon po yan, 3 po yan, then another 3. Yung hinihingi po nating budget po na additional for 2027, it's more of hindi lang po, ang kaya nga po sinasabi, hindi, ang hiningi natin is not necessary for EDSA busway alone po, no? Kasama yan, pagpapaganda ng EDSA busway, pero basically to replicate it in other areas also of Metro Manila. Ang isang tinitingnan namin po itong Quezon Ave din po natin kung kaya natin gawin yung EDSA busway din po natin. Oo, Same parang, concept. parang Opo, BRT. so- Parang BRT, kumbaga. No? Opo, it's more of the, yun lang po yung terminology, that the nomenclature. Kaya nga, ang sinabi namin, at least for COA purposes, baka pwede natin gawing Metro Manila busway. So that Okay. at least the DOTR have this leeway, not to just, at least the budget not particularly allocated for EDSA alone, pero we can replicate it in other areas po. Okay, Ma'am Chacha. sige po. Thank you. So, Sec, ganito po. Ito hong DOTR, under po sa inyo PPA? Yes po, Manong Ted. Alam niyo na ho ba itong problema po, ditong port congestion, na hanggang ngayon yan pa rin ang problema? At pwede ho ba kayo makatulong dyan para po sa pag-resolve nito? Kasi iba-iba sinasabi, ang PPA, iba-iba ang bersyon. Pero ngayon po, sa totoo lang, hawak kong isang official document na ang binabanggit ngayon, dito pa lang po sa Asian Terminals Incorporated, umaabot na po sa 6,844 ang nandidiyan po ng mga containers na cleared na po, hindi pa rin mailabas sa napakaraming issue, kaya po nagpapatong-patong na yung problema. Opo, Manong Ted, narinig ko rin po, Manong Ted, at I think you have this interview po nung, I think this week or last week po, at pinarating po sa akin ni Ma'am Maricar yung issue nga po sa port congestion na sinasabi, no? Yes, sir. Manong Ted, nung matagal na po nga yan na issue, paulit-ulit na nangyayari, nung tinignan ko po personally yung sitwasyon po, no, ang talagang magiging solusyon dito, yung sinasabi natin tamang pulisiya at infrastructure, yung sinasabi natin dapat may container yard ng mga drive outside supposedly the port itself. At the last time I heard po, meron yatang pending JAW. Sabi ko po sa PPA, kausap po si GMJ, just to stress the importance of this JAW, na sana makuha natin by June, no, I think from Bureau of Customs, at isama na siya sa ating board meeting sa June para maaprubahan na natin itong JAW. Now, kung hindi pa nasama yan, sabi ko, I'm suggesting for a special board or by ad referendum. Just to stress the importance po. Tama po, dapat may pulisiya lang po. Ako po, Manong Ted, no, ang dami po nagsasabi, ang basa na rin po namin kasi is that yung sa shipping lines, the detention charges, kawawa din yung mga trackers and everything. Hindi na po ako hindi ko naman po naging ugali na magturo kung sino may kasalanan. Ang pananaw ko lang parati isang gobyerno kami. So, ang gagawin ko lang po, Manong Ted, I think may have to talaga may pag-ugnayan po sa either BOC, DOF, DTI. Kami na lang po mag-usap po para mapabilis lang po itong ating JAW na sinasabi. At ang kailangan po kasi dito, Manong Ted, no, once na we have the JAW, ang may mandato naman po kasi dito sa ating mga empty containers is BOC naman. So kapag mayroon lang tayo mga container yard din, infrastructure, which supposedly obligasyon ng shipping lines. Pero andyan na po yan. Hanap na lang po tayo. Tapos yung detention charges na napakalaki, kawawa talaga po yung mga trackers natin. At sana po pagdating ng JAW na po at kahit papaano we can resolve this problem. Pero Manong Ted, if I may just I state also, meron na po kasi na before I saw during I think the last admin, the PPA suggested I think a program basically to resolve this, but again it was shut down. But moving forward, we have to do something. It's more of a long term. Hindi na pwede papatse-patse dito ang solusyon kasi talaga pong kawawa yung mga trackers and again yung mga sige, so for lack of time hanggang dyan na ho tayo muna, pero bukas makalawa po muli kaming tatawag sa inyo kasi ang custom sumulat na kay Secretary Frederick Go
para ho dito sa mga isyong ito, pero nakatenga po sa tanggapan ni Ginoong Go itong isyong ito. Si DTI nagsusuplada kapag pinag-uusapan tong isyong ito. Alam niyo ho yun, sir, inaamin po ninyo tama, dapat dito whole of government, pero kapag ang gobyerno po, mukhang may kanya-kanyang interest, talaga hindi ito mariresolve, Secretary. Yan po ang amin po nakuhang informasyon. Ako na po mismo, Manong Ted, ang makikiusap po kay Secretary Roque at kay Secretary Go para po kahit papaano we can address this issue po. Yes, sir. Salamat Opo. po for letting me know. Opo, salamat din po sa inyo, Sec, at mahaba pong inyong pasensya po sa mga gantong problema. Ang dami yung sakit ng ulo sa DOTR, dagdag sakit ulo po Oo ito. nga. Oo nga po, Manong Ted. Sige. Baka Sa amin sakit yung ng ulo. yung bumbunan natin, Sec, ha? Oo, alagaan natin. Wala na po tayong buhok, Manong Ted. Ganun talaga buhay. Ingat po kayo sa Thank you po. pag-uwi po sa Pilipinas. Salamat po, Sec. Mabuhay Salamat po. Thank you. po, Manong Ted. Ingat po kayo. Thank Salamat. you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa